Almighty God, our true God, the God who is so faithful, the God who loves us so much, the God who truly cares, the God who always protects, the God who provides everything that we need, the God who will never leave us, will never forsake us, the God who is true to His own promises, the God who is always there for us, no matter what. Thank you for being our God. Thank you for you have found us and brought us to the place where we should be, and that is in your presence. Thank you, oh God. And so this morning, once again, oh Lord, prepare each one of us as we listen to you. Forgive us all our sins. Cleanse us from all our unrighteousness. Open our hearts. Open our mind, our ears, our eyes, for us to see, to hear, to really know what we need to do, to know this morning. Speak to us, Lord. Speak to us. Holy Spirit, be our teacher this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Naimbag nga agsamba kada tayo amin. Oo. So, although kanina tayo ay naglibot upang i-greet ang bawat isa. At maganda talaga yun. Pero baka meron kayong hindi nag-greet ngayon, tignan nyo at ngitian nyo. Maganda. Kanina, yung una nating naawit, meron yung I found where I belong. Sabi doon, I found where I belong. Nung nasa grade 6 kami, merong itinuro yung aming guro. Itinuro sa akin at sa aking friend, at kami nag-duet. Hindi ko na matandaan yung mga lyrics, pero alam ko na yung title ay Where Do I Belong? Where do I belong? So probably sa murang edad noon, hindi ko talaga nakita yung importansya ng tanong na yun. Pero kaya nga napaisip ako kanina, I found where I belong. In fact, it was God who found me, and He was the one who brought me where I belong. Amen. So yung tanong na, where do I belong? Thank you that in His time, God has answered that question. That I belong to Him. So sana, ganun din tayo na talagang baka nag-iisip pa tayo, saan ka ba ako? At sana talagang nasagot na yung katanungan niya. So, ipagpatuloy natin yung ating pag-aaral sa libro na Philippians. Anong libro? Philippians. Saan chapter na ba tayo? 2. Chapter 2. So, nung last Sunday, sabi ni Pastor Eric, merong parang, parang stage kung paano, yung parang sinusundan ni Paul kung paano siya nagbibigay ng kanyang message o yung kanyang pagsusulat. So yung una, nakikita natin na meron yung exhortation. Meron yung parang panawagan, yung encouragement sa atin. Pag naalala nyo, sa last part ng chapter 1, ang title natin doon ay Life Worthy of the Gospel. Maalala nyo?
So, yun. Life worthy of the gospel. So, yun yung panawagan. Yun yung encouragement sa atin ni Paul. And then, pagpasok natin sa chapter 2, merong panawagan tungkol sa pagkakaisa. And then, meron din doon ang tungkol sa humility. Tungkol sa humility. At sabi natin, pag ikaw ay talagang totoong humble, hindi yung sarili mo ang inyong tinitignan, hindi ang sarili mo ang nagiging sentro ng inyong mga ginagawa o mga hangarin, kundi nakikita mo yung kalagayan ng ibang tao. So yung interest ng ibang tao ay nakikita mo at yan ay ginagawa mo yung nararapat mong gawin. Hindi yung sabi mong ako lang, na bilib ka sa inyong sarili at hindi mo na tinitignan ang ibang tao. And then, ang sumunod, nakita natin na may example. At ang pinaka na example, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. The supreme example of one who is truly humble. Na alam naman natin, siya nga ay Diyos. Pero ano ang kanyang ginawa? Siya ay nagkatawang tao. Pero hindi niya sinabing, ako ay Diyos, ako ay nagkatawang tao, pero Diyos pa rin ako. Hindi yun ang kanyang ginawa. Ano yung sabi niya? I came here not to be served, but to serve. Yun yung kanyang talagang sinabi. Na tinuruan tayo kung paano natin talaga yung relasyon natin sa bawat isa. Nandoon yung talagang humility. Hindi lang yun. Yung talagang bigay na bigay siya. Na kahit na yung kamatayan sa cross ay kanyang tinanas para lang tayo ay iligtas. Yan ang ating Panginoong Hesus Kristo. The supreme example of one who is truly humble. And then, ang susunod, expectation. So, ito naman. So, in-encourage tayo, sinasabi, dapat ganito tayo. Nagbigay siya ng ehemplo. And then, eventually, so ito yung gusto kong makita sa inyo. Ano yung title last Sunday? Kailangan tayo ay magningning, maging ilaw sa kadiliman. So, we have to glow in the dark. Well, sabi doon, it is still God who will help us to will and to do what we need to do. Siya pa rin naman. It is God who will work in us. Pero sabi doon, we also have to work out our salvation. So talagang kailangan, sinasabi doon, kailangan ito ang makita sa inyong buhay. Ipabuhay nyo kung ano ang itinuturo ko. Kung ano ang mga katotohanan ayon sa aking salita. Yun pa rin ang gusto ng ating Panginoon. At syempre, pag ginagawa natin yan, magiging tunay tayong witness para sa ating Diyos. Magiging witness tayo sa ating Diyos. At it will definitely require us to sacrifice. Meron at merong sacrifices na ating gagawin. Kaya nga, di ba, to be humble is actually, it takes a lot. Na talagang yung pride natin kailangan lunukin natin para makita talaga yung ating kababaang loob. And that is in itself a great sacrifice. So ngayong umaga, ang titignan naman natin, gawin natin totoo. Talagang isabuhay na natin yan. Kaya sabi ko nung pinag-usapan namin ito, i-exhibit na natin. We have to apply kung ano yung natutunan natin. Kung ano yung ehemplo na binigay sa atin, pinakita sa atin ng ating Panginoong Jesus. Sa korte, paano namin i-prove ang isang kaso? Exhibits. Okay? Exhibit. At yung documents. At itong mga exhibits na ito, ang ginagawa namin, minamarkahan namin yan. Exhibit 1, Exhibit 2, Exhibit 3, Exhibit A, Exhibit B, Exhibit C. Ganyan. So, importante ang evidence na minamarkahan namin na sunod-sunod niya ng mga exhibits
para patunayan yung kailangan naming patunayan. So tayo rin, kailangan maging exhibit tayo. Para may patunayan natin yung nararapat nating patunayan bilang mga anak ng Diyos. So sa umagang ito, sa ating pagpapatuloy, tignan natin ang verses 19 to 24. Ito ang nakasulat sa verses na ito. Basahin po natin. But I trust in the Lord Jesus to send Timothy to you shortly, that I also may be encouraged when I know your state. For I have no one like-minded who will sincerely care for your state. For all seek their own, not the things which are of Christ Jesus. But you know his proven character, that as a son with his father, he served with me in the gospel. Therefore, I hope to send him at once, as soon as I see how it goes with me. But I trust in the Lord that I myself shall also come shortly. Sa verse 19, tingnan natin, I trust in the Lord Jesus to send Timothy to you shortly. So ito yung desire, ito yung gusto na gagawin, ito yung plano ni Paul. Na ipapadala si Timothy sa Filipos. Sabi doon, that I may be encouraged when I know your state. So gustong malaman ni Paul kung kumusta na yung mga mananampalataya sa Philippi. Di ba kayo rin? May mga pagkakataon ba na meron kayong naiisip at sabi na, kumusta na kayo? Kung mahal mo yung taong yan, talagang isipin mo, kumusta na kayo yan? So, si Paul ay talagang mahal na mahal niya, concerned siya sa kalagayan ng mga mananampalataya sa Philippi. At gusto niya malaman yon. And then, inulit actually ito sa verse 23. Yung talagang desire na, yung talagang gusto niyang mangyari. Therefore, I hope to send him at once. Meaning si Timothy. Pero siyempre, tinitignan niya yung sitwasyon. Alam niya na merong tamang panahon para maipadala si Timothy doon sa Philippi. Pero, tignan niyo yung last verse, sabi doon, but I trust in the Lord that I myself shall also come shortly. So, yung concern ni Paul, yung pag-ibig niya, pagmamahal niya sa mga mananampalataya sa Filipos ay hindi lang yung, sige, padala ko na lang si ito. Kundi mismo siya gusto na makita at makasama yung mga mananampalataya doon. Eventually, sa kanyang third missionary journey, napunta siya sa Philippi. Okay. Pero ang tanong, bakit nga ba si Timothy? Tinignan ko, ano bang ibig sabihin ng Timothy? Saan ba si Tim? Nasa likod. Okay. Ang ibig sabihin pala ng Timothy is to honor God. To honor God. So from the Greek word, hindi ko alam kung paano basahin ito, nakaparenthesis naman Timotheus. And then from the root word na combination ng Timao siguro and Theos, honor and God. So yun pala ang ibig sabihin ng pangalan ni Timothy, to honor God. So sabi ko, si Timothy ang first na exhibit natin. May susunod na exhibit sa susunod na linggo. At sa mga susunod na araw, kayo na ang magiging exhibits. Tama ba yan? Yan ang gagawin natin. So, sa umagang ito, si Timothy, a servant who truly honors God ang maging title natin. So, nakuha pa rin sa kanyang pangalan. Honoring
God. A servant who truly honors God. So, ang tanong, paano? Ano nga ba? Ano yung mga character? Ano ang attitude? Ano ang mga ginawa? Ano ang pinakita ni Timothy? Kaya masasabi natin na siya nga ay isang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo na talagang ginagawa niya yung nararapat niyang gawin para pagpurihan ang Diyos. That he really is a servant who truly honors God. Ano ang nakita ni Paul kay Timothy? Kung kaya't siya ang kanyang pinili na gustong ipadala sa Philippi. Naniniwala ko na bukod kay Timothy, may mga kasama rin si Paul. Pero si Timothy pa rin ang pinili. So, pagbalikan natin ang verse 19, ito ang sinasabi. But I trust in the Lord Jesus to send Timothy, so si Timothy, to you shortly, that I also may be encouraged when I know your state. So, gustong malaman ni Paul kung kumusta yung ano ang kalagayan ng mga mananampalataya sa Philippi. Kung meron kayong gustong ipadala na tao, kasi gusto nyo malaman kung ano ang nangyayari sa isang lugar, sino ang pipiliin nyo? Di ba? Sino ang pipiliin nyo? So dito, ang una na talagang attitude, character ni Timothy na nakita ni Paul, he is reliable. He is reliable. Kaya nga gusto niya, I want to know your state. Gusto kong malaman kung kumusta na kayo. At alam niya na pag si Timothy ang kanyang ipapadala doon, titignan talaga ni Timothy kung ano yung totoong kalagayan nila. At pagbalik niya, yan ang kanyang sasabihin. So si Timothy ay talagang maaasahan, mapagkakatiwalaan na talagang gagawin niya yung nararapat niyang gawin, titignan niya yung nararapat niyang makita, kailangan malaman niya yung dapat niyang malaman kung ano ang totoong kalagayan ng mga Kristiyano mananampalataya sa Philippi. Tayo rin. Kung tayo ay pipiliin at ipapadala sa isang mission, tayo ba ay maaasahan? Tayo ba ay mapagkakatiwalaan kagaya ni Timothy? Yung expectation ba sa atin that we are to glow in the dark ay magagawa natin? Yung expectation sa atin that we are willing to sacrifice, magagawa ba natin? Isipin natin, hindi ko alam kung ilang araw na bibiyahe si Timothy. Buti ngayon may mga sasakyan. Buti ngayon pwede nating shortcutin. At sabihin natin, pumunta tayo, paano natin shortcutin? Tatawag lang tayo, mag-video call. Okay sila, okay sila. Gagawin ba natin yan? O maaasahan tayo na kung sinabing pupunta tayo, pupunta talaga tayo. Na-test na ni Paul si Timothy dahil bago niya isinulat ito, bago niya plinano ito, napadalanan niya si Timothy doon sa Thessalonica. Tinignan po yung arrangement ng pagsulat ni Paul sa mga kanyang epistles. Ang pinakauna pala ay itong Thessalonians. Yung 1st and 2nd Thessalonians. So dito, sabi, but now Timothy has just returned. Di ba? Bumalik na. At anong ginawa ni Timothy? Bringing us good news about your faith and love. So, ibinalita, sinabi ni Timothy kung anong nga ba yung totoong kalagayan ng mga nasa Thessalonica. He reports that you always remember our visit with joy
and that you want to see us as much as we want to see you. So yun yung kanyang report. Talagang kailangan malaman niya kung ano rin yung mga iniisip, minimithi, yung talagang gusto rin ng mga mananampalataya doon. At sinabi niya yan kay Paul. So we have been greatly encouraged. Di ba ang sabi ni Paul? I am sending Timothy kasi gusto kong malaman para ako ay ma-encourage. Ganun din tayo. Kung meron tayong mga minamahal sa ibang lugar, bakit natin gustong malaman kung ano yung kanilang kalagayan? Negative man o positive? Para alam natin kung ano ang ating gagawin. Di ba? Pag positive yung report sa atin, masaya tayo. At lalo tayong sabi, kailangan gawin ko pa to. Hindi pala nasasayang yung aking ginagawa. Kung negative, may encourage din tayo na ay kailangan balikan ko sila. Kailangan turuan ko pa sila. Kailangan kausapin ko pa sila. So, meaning, the moment na malaman natin kung kumusta yung dapat nating malaman ang kalagayan, it will actually help us know what we need to do and it will encourage us to do it. So, ganun din si Paul. So, we have been greatly encouraged in the midst of our trouble. So, kahit ano yung kalagayan ni Paul, nung nalaman nila yung pananampalataya, yung pagmamahal ng mga mananampalataya sa Thessalonica, sabi pala, siya at yung mga kasamahan niya, they were encouraged. Kahit na may suffering, sabi doon. Because you have remained strong in your faith. So yung una, Timothy, is rely. And then second, dito sa verse 20, for I have no one like-minded who will sincerely care for your state. Dito, si Paul he is remarkable. Anong remarkable? Talagang exceptional. Talagang nag-e-excel sa kanyang ginagawa. Kung siguro sa loob ng klase, palagi siyang top-notcher. Kung sa mga ginagawa, talagang ginagawa niyang tama, kaya siya palagi ang namumuna. Yun si Timothy. No one like-minded. Diba? Nung pursue unity yung topic natin, paano tayo magkaisa? Kailangan meron tayong pagkakaisa sa isip, sa ating puso, sa ating ginagawa. So, nakita ni Paul na si Timothy, nagkakaintindihan kami dito. Kami ay nagkakaisa. Kung ano yung mga tinuturo ko ay talagang kanyang tinatanggap at yun ang alam din niya. Kung ano yung mga plano ko, yung mga layunin ko, ano ang gusto kong gawin, nakikita ko rin sa Kanya. Kung ano yung mga ginagawa ko, nakikita ko rin sa Kanya. Talagang kami ay nagkakaisa, kami ay nagkakaintindihan. Ibang-iba siya, hindi siya katulad ng iba. Na yung kanilang interest ay yung pan-sarili lamang. So the same goal, same interest, same values, same beliefs. Yun ang nakita niya na talagang ibang-iba si Timothy. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 10, ito yung mababasa natin. But you, Timothy, certainly know what I teach, how I live, what my purpose in life is. You know my faith, my patience, my love, my endurance. Yan si Timothy. Ibig sabihin, talagang binigyan ni Paul ng oras si Timothy para turuan. Para makilala ni Paul kung sino siya. At makilala rin ni Paul kung sino si Timothy. Kasi hindi pagkakatiwalaan ni Paul si Timothy kung hindi niya talaga ito trinain, kung hindi niya ito tinuruan. Kung hindi talaga sila nagkakaisa. Kung ang sabi ni Timothy ay hindi, ito ang dapat gawin. Ito ang hindi ang sinasabi mo. Kung ganon,
hindi niya ipapadala si Timothy. Pero talagang tinuruan niya ng gusto, mentor niya ng gusto, trinain niya niyang gusto, kaya kilalang kilala ni Timothy kung sino si Paul. Iba siya. He really is remarkable. Walang katulad. Kasi sabi dito, sincerely care for your state, for all, yung mga iba, seek their own, not the things which are of Jesus Christ. So, in-apply ni Timothy yung unity. In-apply niya yung humility. Why? He did not only care for himself like the others, but he cared for other people. Nandoon yung talagang concern niya na totoo sa mga ibang mananampalataya. Kaya nga sabi ni Paul, sincerely care for your state unlike the rest. Timothy really has proven, in-apply niya, in-exhibit niya, pinakita niya na talagang tinitignan na rin niya yung kapakanan ng iba. Ng kanyang dapat gagawin kung ano yung gawain ng Diyos, kung anong pinapagawa sa kanya ng Diyos. Yun pa rin ang kanyang gagawin. Kaya pag titignan natin sa yung mga verses bago yung nabasa natin kanina, ito pa rin yung nangyari. Finally, when we could stand it no longer, we decided to stay alone in Athens. And we sent, so pinadala. Ito yung sinabi yung sinasabi natin kanina na pinadala ni Paul si Timothy sa Thessalonica. We sent Timothy to visit you. Bakit? He is our brother and God's co-worker in proclaiming the good news of Christ. We sent him to strengthen you. So siya ay maasahan. Kasi ibang-iba siya. Strengthen you, to encourage you in your faith, and to keep you from being shaken by the troubles you were going through. But you know that we are destined for such troubles. Sinabihan na ni Paul na merong mga challenges, merong mga troubles, merong mga paghihirap, may mga persecution. At talagang yan ay na-experience ng mga mananampalataya sa Thessalonica. Hindi nga nagtagal si Paul doon, kailangan silang umalis . So, sabi niya, kailangan malaman ko rin sila. Kaya pinadala si Timothy. At ito, talagang, ang purpose is to strengthen them. Dahil naniniwala siya sa kakayanan ni Timothy na gagawin niya yung dapat niya gawin. He is reliable, he is remarkable. Ibang-iba siya sa ibang mga kasamahan ni Paul. And then, ang pangatlo, mababasa natin sa verse 22, but you know his proven character, that as a son with his father, he served with me in the gospel. So dito, responsable si Timothy. Timothy is responsible. So ang tanong sa atin, are we reliable? Are we remarkable in the sense that we stand out? Na talagang hindi lang tayo nakaupo, kundi ginagawa natin yung ating dapat gagawin. And are we responsible? Sabi doon, proven character, tested na si Timothy. Tested. Nandoon yung partnership nila, yung pagtutulungan nila, yung pagkakaisa nilang dalawa na para bang mag-ama. Para bang mag-ama. And he served with Paul in proclaiming the gospel. Yun, talagang responsible siya at nakita ni Paul na gano'n nga si Timothy. Nung una niyang makilala
talagang proven na yung character ni Timothy. Nung una pa niyang makilala, masalubong si Timothy. Yan ay sa second missionary journey nila. Sabi, nakita natin ito sa introduction, na nung pumunta sila dito sa Derbe at Lystra, sabi doon, and behold, a certain disciple was there named Timothy, the son of certain Jewish woman, who believed, but his father was Greek. And then he was well spoken of by the brethren who were in Lystra and Iconium. Talagang binabanggit siya kung sino itong si Timothy. Kilalang kilala siya dahil sa kanyang pananampalataya. Dahil siya ay totoong tagasunod ng Diyos. Kaya nga, after this talagang isinama ni Paul si Timothy sa kanyang mission. At bago niya isinama, sabi doon, kailangan ma-circumcise. Kasi hindi pa siya circumcised at that time. At dito, like a father, sabi doon, like a son to his father, my true son and in the faith. Sabi niya sa kanyang sulat kay Timothy, ang description na kay Timothy ay anak sa pananampalataya. So hindi talaga sila mag-ama, pero sila ay mag-ama sa pananampalataya. Kaya nga minsan pag napapakinggan ko si Kuya Mike, sabi ang nanay ko sa pananampalataya. Sabi niya kay Yuli. Okay. So, ganun pala. May mga ganun. Mga nanay, mga tatay sa pananampalataya. And dito, ito na naman yung description na. That is why I have sent Timothy, my beloved and faithful child in the Lord. Yun yung kanyang description. Because he knows that Timothy is really responsible. Nakita niya kung paano siya lumago bilang isang mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoon, at bilang isang alagad, isang alipin, servant ng Diyos. Di ba doon sa greetings, Paul and Timothy, bond servants of Jesus Christ. So sa mga verses na ito, una, ang nakita ni Paul kay Timothy kung bakit siya ang kanyang pinadala ay he is reliable. So kanina, natanong natin, tayo rin, are we reliable? Kung merong ipapagawa sa atin, gagawin ba natin ng tama? Secondly, remarkable. Talagang ibang-iba siya. Wala siyang katulad. Ang gift ni Kuya Mike, carpenter, wala siyang katulad kung sa pagiging makinis ang kanyang gagawin. O, sige, basta malinisan lang, okay na yan. Basta na walisan, okay na yan. Or bigyan, bigyan pa natin ng oras, ng more effort para mas mapakinis pa yung dapat mapakinis. Hindi lang tayo ordinary na mananampalataya, pero dapat mag-excel tayo na mananampalataya. Am I reliable? Am I remarkable? Am I responsible? Na kahit na hindi sinasabi, basta nakita natin na kailangan may gagawin, ginagawa rin ba natin yan? So, these are things that we also have to look. Tignan natin, ma-exhibit kaya din natin ito kagaya ni Timothy. Paano na-develop ni Timothy ang character na being reliable, remarkable, and responsible? Paano kaya ito? So sabi ko, naisip ako paano? So merong A, B, C, D para tayo ay maging ma-develop. It will help us probably develop this. So ang first, acquired at home. Una, sa loob ng tahanan.
At yun actually ang nangyari kay Timothy. Mababasa natin yan sa 2 Timothy chapter 3, sa 15, sabi doon, you have been taught the Holy Scriptures from childhood. From childhood. Saan ang childhood? Di ba sa loob ng tahanan? Sa loob ng tahanan. So tayo na mga nandito, na mga magulang, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. And they have given you the wisdom to receive the salvation that comes by trusting in Christ. Kasi ang kanyang lola na si Lois at ang kanyang nanay na si Eunice, sila ay mga mananampalataya. Pagbabalikan natin ang chapter 1 verse 5 ng doon na sinabi na sila ay mananampalataya at yung pananampalataya ni Timothy ay kagaya dahil nga naituro sa kanya nung bata pa siya. So for us really to grow or to become reliable, remarkable, iba lang ito sa mga characteristics na dapat nasa atin. Okay? Reliable, remarkable, responsible, nag-uumpisa yan sa loob ng tahanan. Pangalawa, built up through discipleship and mentorship. Nag-develop yan. Nung siya ay tinuruan at talagang mentor, one-on-one ni Paul. Kaya nga, pagbalikan natin itong verse na to, but you, Timothy, certainly know what I teach. So talagang tinuruan ni Paul si Timothy. How I live, talagang pinakita ni Paul kung sino siya. Wala siyang sekreto. Pinakita niya ang kanyang totoong pagkatao, yung kanyang pamumuhay. What my purpose in life is, so shinare ni Paul, ito. Ang gusto kong gawin. Kasi alam ko na ito ang nararapat kong gawin. Na ito yung mission ko sa buhay. My faith, my patience, my love, my endurance. Kaya nga pag binabanggit ni Pastor Eric ang small group. So pag tinuruan tayo sa bahay, mga basic yan, tungkol sa ating pananampalataya, kailangan lumago pa yan. It has to be built up. Paano? Through small group. At eventually, kung i-implement natin ito, ini-encourage namin ang bawat isa sa inyo na maging member ng small group. Although meron tayong children ministry, senior ministry, at yun, ini-enjoy nila, parang small group na rin yun. Siguro, i-maintain natin yung, kung konti lang yung senior, i-maintain natin yan na small group. Di ba? So, depende. Pero kailangan natin ang discipleship at mentorship at gagamitin natin ang small group. Okay ba tayo doon? Gusto pa natin lumago? Importante yan. And then, pangatlo, C, committed to apply. So talagang yan ang puso ni Timothy. Hindi lang, ito ang itinuro ni Lola, ito ang itinuro ni Mama. Nung nag-aral ako kay Paul, ito rin ang itinuro niya sa akin. Hindi lang hanggang doon. Pero talagang in-exhibit niya yung sinabi natin. He was really committed to live out. Diba? Pinakita niya sa kanyang buhay. At makikita natin dito. That is why I have sent Timothy, my beloved and faithful child. He will remind you of how I follow Christ, just as I teach in all churches forever. Tinuruan siya at alam niya. Di ba? Nagkakaisa sila. Meron silang pagkakaisa. Nagkakaintindihan sila ni Paul. At yun, i-remind niya, ituturo rin niya sa mga mananampalataya sa Corinto. Yan ay part ng application. Dahil nga tinuruan siya para magturo
tinuruan siya, trainin siya para rin mag-share, mag-proclaim ng mabuting balita. At yan ang kanyang ginawa. Actually, eventually, siya ay pinadala sa Ephesus at siya ay nanatili doon bilang pastor. Hindi lang siya tinuruan, kundi in-apply. And then, pang-apat, he was duly recognized. Ang sinasabi namin dito, pero hindi dapat ito, hindi man lang nila ako recognize, hindi man lang nila in-appreciate yung ginagawa ko. Hindi. Hindi yun ang sinasabi natin. Para i-encourage, kailangan ibigay din kung ano yung due recognition. To give credit, sabi ni Pastor Eric, to the one who really, truly deserves. Kailangan sabi ko, ganda yun ang ginawa mo. Tama yun. Sige, ipagpatuloy mo. Di ba? Kailangan i-recognize din natin yung ginagawa ng bawat isa sa atin. At yung pag-recognize ni Paul, makikita natin sa kanyang description kung ano yung tingin niya kay Timothy. Sabi niya, he is my son in the faith. That is recognizing what Timothy has done and is still doing at the time. And then sa kanyang mga isinulat na epistles sa Thessalonians, Corinthians, sa Philippians, nakita natin, sa Philemon, sa Colossians, inilagay niya si Timothy sa unahan. Parang siya rin ay kasama sa pagsusulat ng mga epistles na yun. That is recognizing who Timothy is. So dito, nakita natin si Timothy. He exhibited. He is the first exhibit ng isang totoong mananampalataya, totoong tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Totoong alagad. Totoong alipin ng ating Panginoong Jesucristo. Paano niya pinakita yon? He is reliable, he is remarkable, he is responsible. And we encourage everyone, especially yung letter A, na tignan po natin kung ano ang magagawa natin sa loob ng ating tahanan. Ikaw man ay isang anak, paano mo rin kaya i-reach out ang inyong mga magulang? Kung ikaw ay isang magulang, paano mo talaga i-train, turuan ang inyong mga anak, mga apo? Kung ikaw ay isang kapatid, ano ang dapat mo gagawin? Ikaw ay isang asawa, babae o lalaki, ano ang inyong gagawin? Doon tayo muna mag-umpisa. And then, pagdating natin sa church, andito, discipleship, mentorship. And then, encourage natin ang bawat isa, gawin natin yung nararapat natin gawin. Dahil nandoon yung ating commitment. So, maganda na tignan natin ang ating sarili. Unang tanong, where do I belong? Nandito ba talaga ako? Ako ba ay talagang nasa pamilya ng Diyos? At kung totoo na ako ay kabilang sa pamilya ng Diyos, ano yung aking maaring gawin? At kung merong ipapagawa sa akin, ako ba ay inaasahan? Gagawin ko ba yun? Talaga. Tignan natin si Timothy, kung sino siya. Siya ang first na ginamit ni Paul na exhibit para gawin natin yung kanyang mga itinuro. Tulawin natin si Timothy. Aming Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat dahil hindi lang ikaw, aming Panginoong Jesucristo, ang naging totoong ehemplo kung paano kami dapat mamuhay dito sa mundo. Kundi meron kang mga tao na ginamit kagaya ni Paul
at ni Timothy. Salamat dahil hindi nga imposible yung gusto mong pamumuhay namin. Kung paano kami mabuhay yung pag-uugali namin. Yung lalong-lalo na tungkol sa unity, sa humility, sa selflessness. Hindi pala imposible yun dahil may mga tao kagaya ni Timothy na yon ang kanyang buhay. Ang panalangin namin sa umagang ito, aming Panginoon, ay tulungan mo rin kami, bawat isa sa amin, para bilang inyong mga anak, bilang mga mananampalataya, kami rin ay maging reliable, maging remarkable, maging responsible sa pinapagawa mo sa amin. Na hindi lang kami maging kontento sa pag-attend tuwing linggo, pero sa mga araw ng mga susunod ay meron talaga kaming ginagawa ayon pa rin sa inyong plano, ayon pa rin sa inyong katuruan, ayon pa rin sa inyong kagustuhan. Na hindi kami maging kontento na malaman lamang ang katotohanan, kundi nandoon ang aming puso, ang aming commitment na gagawin at isabuhay yung nararapat namin isabuhay. Tulungan mo kami, aming Panginoon, kasi andoon pa rin yung aming mga kahinaan. Andoon pa rin ang mga panahon na kami ay nagkakasala. Inaamin po namin na mahina pa rin kami at kailangan ikaw ang totoo na mamuhay sa amin, na totoo na maging sentro ng aming buhay, maging Panginoon ng aming buhay. Tulungan mo kami, aming Panginoon. Naniniwala kami na dahil ikaw ay nangusap sa amin ngayong umaga, pag-uwi namin, talagang isipin namin kung ano ang nararapat namin gawin. At naniniwala kami na andyan ka para ituro mo ang nararapat na aming gagawin. Kaya, salamat dahil ikaw ang aming Diyos. Salamat sa inyong pag-ibig. Salamat sa inyong katapatan. Salamat sa inyong mga pangako. Nandyan ka palagi para sa amin. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.